Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2711. Nakita rin ng marami sa mga ministro sa paligid ang hindi mapigil ang ngiti ng ikaapat na prinsipe. Bagamat naramdaman ng ilan sa kanila na ito ay hindi nararapat, naiintindihan nila kung bakit nagkaroon ng ganoong reaksyon ang ikaapat na prinsipe. Naiintindihan din nila ang dahilan sa likod ng masayang ekspresyon ng fourth prince. Bilang karagdagan, ang ikaapat na prinsipe ang pinakamakapangyarihan sa buong Wind Nation. Ang ibang mga prinsipe ay hindi makalaban sa kanya. Halos tiyak na ang pag-akyat ng ikaapat na prinsipe sa trono. Ang mga ministrong ito ay natural na hindi siya sasaktan dahil dito. Sa sandaling ito, nakita ng ikaapat na prinsipe ang isang pamilyar na figure na dumaan sa kanyang karwahe. Iyon ang kanyang ikasampung kapatid, ang ikasampung prinsipe ng Wind Nation. Nakita ng ikaapat na prinsipe na hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang ikasampung kapatid, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Malamang, siya ay nasa pinakamagandang kalagayan sa lahat ng mga prinsipe dahil ang pagkamatay ng matandang emperador ay nangangahulugan na ang laban para sa trono ay natapos ng maaga. Ang iba pang mga prinsipe ay walang sapat na kapangyarihan upang iling ang kanyang posisyon, kaya hindi sila makaakyat sa trono. Kakaiba kung maganda ang mood niya. Ang ikaapat na prinsipe ay lubos na naiintindihan ang damdamin ng kanyang mga kapatid, kaya hindi siya nagalit. Sa halip, nagkusa siyang batiin siya, "Ikasampung kuya, teka, sabay tayong pumasok sa palasyo." Tungkol sa labanan para sa trono, itinuring ng ikaapat na prinsipe ang maraming prinsipe bilang kanyang mga potensyal na karibal. Gayunpaman, ang ikasampung prinsipe ay hindi kabilang sa mga potensyal na karibal na ito dahil ang lakas ng ikasampung prinsipe ay masyadong mahina. Imposibleng magdulot siya ng anumang alon. Not to mention if he has intention to fight for the throne, even if he did, it is impossible for him to success. Sa makatuwid, ang ikaapat na prinsipe ay walang gaanong pagbabantay laban sa ikasampung prinsipe, at hindi rin siya nagkaroon ng matinding puot sa kanya. Ngayong patay na ang matandang emperador at tapos na ang laban para sa trono, natural na hindi na siya magiging kagalit sa isang nakababatang kapatid na hindi banta sa kanya. Sa makatuwid, maganda ang saloobin ng ikaapat na prinsipe sa ikasampung prinsipe. Nagkusa siyang batiin at niyaya pa siyang pumasok sa kanyang karwahe para sabay na pumunta sa palasyo. Nang marinig ng ikasampung prinsipe na may tumatawag sa kanya, napagtanto niyang nasa tabi niya ang ikaapat na prinsipe. Medyo nagulat siya, sa katunayan, ang ikasampung prinsipe ay medyo absent-minded sa daan. Kung tutuusin, napaka-unfriendly sa kanya ng mga sunod-sunod na pangyayari ngayong gabi, na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang kalooban. Sa orihinal, maganda ang mood ng ikasampung prinsipe ngayong gabi. Kung tutuusin, sunod-sunod niyang tinanggap ang katapatan ni General Yan at ang katulong ng ikaapat na prinsipe. Unti-unting lumalakas ang kanyang lakas. Naniniwala siya na balang araw, kakayanin ng kanyang lakas na makipaglaban sa ikaapat na prinsipe. Sa oras na iyon, hindi na niya kailangang magtago at maaaring direktang makipagkumpetensya sa ikaapat na prinsipe para sa trono. Naniniwala siya na sa oras na iyon, magiging lubhang kawili-wili ang mga ekspresyon ng ikaapat na prinsipe at ng iba pa. Gayunpaman, bago siya makapagsaya ng matagal, nakatanggap siya ng balita na si General Yan ay tinambangan at pinatay sa kanyang pag-uwi sa gabi. Para sa ikasampung prinsipe, ang balitang ito ay parang bolt from the blue. Agad siyang nabigla sa puntong nalilito na siya sa kanyang gagawin. Ang kanyang lakas ay palaging ang pinakamahina sa lahat ng mga prinsipe. Sa kabutihang palad, nabuksan ng langit ang kanilang mga mata at pinayagan ang isang makapangyarihang general na sumama sa kanya. Inaasahan din niyang umasa sa general na ito upang maisakatuparan ang kanyang mga ambisyon at kumpletuhin ang kanyang sariling pag-atake. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nawala ngayon. Ang general na may apelyidong Yan, na sumuko lang sa kanya at isa sa pinakamalakas na puwersa sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay biglang namatay ng ganoon lang. Kung sino ang pinatay ni General Yan, hindi na kailangang hulaan ng ikasampung prinsipe. Alam na nila ang tungkol dito noon pa man. Noong una, akala niya ay hindi ma-accident si General Yan kapag nalaman niya ito ng maaga.
Si General Yan mismo ay lubos na nagtitiwala tungkol dito. Pagkatapos ng maraming araw, talagang ligtas na siya. Gayunpaman, hindi inaasahan ng ika-10 prinsipe na may nangyari pa ring aksidente. Pinaslang pa rin si General Yan. Matapos malaman na si General Yan ay pinagtaksilan ng kanyang personal na gwardya, naunawaan ng ika-10 prinsipe kung bakit si General Yan ay tinambangan sa kanyang pag-uwi. Halata namang nalantad ang kanyang kinaroroonan. Bilang personal na bantay ni General Yan, halatang alam ng taksil ang kanyang kinaroroonan. Matapos malaman ang balitang ito, inis na inis ang ika-10 prinsipe. Bakit hindi niya binalaan si General Yan na mag-ingat sa kanyang personal na bantay? Gayunpaman, si General Yan ay patay na. Walang silbi ang pagsisihan. At saka, sinong mag-aakala na ang isang personal na gwardya na nakasama niya ng mahigit 1 dekada ay pipiliin niyang ipagkanulo siya sa panahong ito? Marahil kahit mismo si General Yan ay hindi inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Ang pagkamatay ni General Yan ay direktang nagbawas sa lakas ng ika-10 prinsipe. Bigla na lang parang bumalik siya sa dati. Wala na siyang lakas para ipaglaban ang trono. Ang katotohanan ito ay walang alinlangan na ginawa siyang labis na nalulumbay, kaya hindi siya maganda sa buong panahon. Sa kabutihang palad, sa tulong ng naunang tagapayo, at sa pamamagitan ng pagpapakilala ni General Yan, nakilala rin ng ika-10 prinsipe ang ilang mga general. Kung gusto niyang umunlad, hindi imposibleng mapagtagumpayan sila. Gayunpaman, hindi lamang ito ang masamang balita ngayong gabi. Kung paanong ang ika-10 prinsipe ay nagalit sa pagkamatay ni General Yan at iniisip kung paano bubuo ang kanyang kapangyarihan sa hakbang-hakbang, isang mas kakilakilabot na balita ang dumating mula sa Imperial Palace. Patay na ang matandang emperador. Muling natigilan ng ika-10 prinsipe. Ang balitang ito ay isang bagay din na hindi niya inaasahan noon. Ang dahilan kung bakit siya natigilan ay hindi dahil may malalim siyang nararamdaman para sa matandang emperador. Sa katunayan, ang pagiging ipinanganak sa isang maharlikang pamilya, ang pagkakamag-anak ay napakahina. Kung hindi, maraming mga prinsipe ang hindi nagplano laban sa isa't isa at itinalaga ang isa't isa para sa trono. Ang ika-10 prinsipe ay walang malalim na damdamin para sa matandang emperador. Natural, hindi siya nalulungkot sa pagkamatay ng matandang emperador. Ang dahilan kung bakit siya natigilan, at nagalit pa, ay dahil kapag namatay ang matandang emperador, isang bagong emperador ang dapat pumili sa pinakamaikling panahon. Ngayon, sa lahat ng mga prinsipe sa Wind Absolute Country, ang ika-4 na prinsipe lamang ang pinakamalakas. Kung walang aksidente, ang trono ay pag-aari ng ika-4 na prinsipe. Ang ibang mga prinsipe ay sadyang walang lakas at kwalipikasyon upang makipagkumpetensya para dito. May ideya lang ang ika-10 prinsipe na makipagkumpetensya para sa trono. Ang kanyang lakas ay napakahina at kailangan niya ng sapat na panahon upang mabagal. Ang pinaka-kailangan niya ngayon ay oras. Gayunpaman, nang mamatay ang matandang emperador, wala na siyang oras. Ito ay dahil ang kompetisyon para sa trono ay tiyak na magtatapos. Sa oras na ito, mahina pa rin ang kanyang lakas. Not to mention the 4th prince, hindi man lang siya may kumpara sa ibang mga prinsipe. Paanong hindi magagalit ang ika-10 prinsipe sa ganoong sitwasyon? Kabanata 2712. Dalawang magkasunod na masamang balita ang ganap na natalo sa ika-10 prinsipe. Ang dalawang balitang ito ay halos nawalan siya ng lahat ng posibilidad na makipagkumpetensya para sa trono. Sa makatuwid, siya ay nasa napakasamang kalooban. Sa daan patungo sa palasyo, tila wala siyang isip. Maraming beses, hindi niya narinig na binati siya ng mga tao sa paligid niya. At ngayon, inimbitahan siya ng ika-4 na prinsipe sa palasyo. Naturally, ang ika-10 prinsipe ay hindi gustong manatili sa ika-4 na prinsipe. Kung ganoon, parang ipinakikita sa kanya ng ika-4 na prinsipe na siya ang nanalo sa kompetisyon. Kakaharapin niya ang ika-4 na prinsipe bilang ang kalunan. Bukod dito, alam mismo ng ika-10 prinsipe na nawalan siya ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa trono dahil nagpadala ang ika-4 na prinsipe ng mga tao upang patayin si General Yan. Masasabing nag-iisang winasak ng ika-4 na prinsipe ang kanyang pagkakataong makipagkumpetensya para sa trono. Sa ganitong mga kalagayan, paano magiging handa ang ika-10 prinsipe na mapag-isa kasama ang ika-4 na prinsipe?
Gayunpaman, ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao. Ngayon, hindi lamang ang mga ministro, kundi pati ang ika-10 prinsipe ay napagtanto na ang ika-4 na prinsipe ang pinakamalakas sa lahat ng mga prinsipe. Kung walang aksidente, malapit nang matalo ng ika-4 na prinsipe ang iba pang mga prinsipe ng may ganap na lakas at pagkatapos ay umakyat sa trono ng emperador. Sa makatuwid, ang pagkakasala sa ika-4 na prinsipe sa oras na ito ay malinaw na hindi isang napakatalino na bagay na dapat gawin. Sa makatuwid, matapos marinig ang imbitasyon ng ika-4 na prinsipe, kahit na isinumpa siya ng ika-10 prinsipe sa kanyang puso ng kalahating kamatayan, pinisil pa rin niya ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, naalala niyang kamamatay lang ng kanyang ama at binawi ang kanyang ngiti. Kung gayon, guguluhin kita, ika-4 na kapatid. Magalang na sabi ng ika-10 prinsipe. It's no trouble, on the way na. Anyway, pupunta ako sa palasyo. Nakangiting sabi ng ika-4 na prinsipe. Siya ay medyo walang prinsipyo at walang balak na bawiin ang ngiti sa kanyang mukha. Oo, kamamatay lang ni ama. Ang bansang ito ay hindi maaaring walang pinuno. Ang ating Wind Absolute Country ay kailangang umasa sa pamumuno ng 4th brother sa hinaharap. Magalang na sabi ng ika-10 prinsipe. Masyado pang maaga para pag-usapan ito. Asikasuhin muna natin ang libing ni ama. Sabi ng ika-4 na prinsipe sabay wave ng kamay. Gayunpaman, mula sa kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha, makikita ng sinuman na determinado siyang makuha ang trono. Bagamat sinabi niya na hindi siya sigurado, sa kanyang puso, tiyak na naisip niya na ang trono ay nasa kanyang mga kamay. Masyadong mahinhin ang 4th brother. Sa ngayon, sa buong Wind Absolute Country, sino ang mas kwalipikado kaysa sa 4th brother na magmana ng trono? Kung iba ang magmamana ng trono, ako ang unang magpahayag ng aking kawalang kasiyahan, magalang na sabi ng ika-10 prinsipe sa ika-4 na prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay labis na nasiyahan sa mga salita ng ika-10 prinsipe. Pagkatapos ng lahat, ang ika-4 na prinsipe ay isa ring prinsipe. Sa teorya, siya rin ay kwalipikadong magmana ng trono. Ngayong sinabi na ng ika-10 prinsipe, halatang ipinahayag niya ang kanyang sinseridad. Dahil dito nakaramdam ng kaunting pagmamayabang. Ang ika-4 na prinsipe, I know that 10th brother has always been very talented. Kung kaya ko talagang umakyat sa posisyon na iyon, siguradong hindi kita mamaltrato, 10th brother. Saad ng ika-4 na prinsipe. Ang pang-4 na prinsipe ay hindi tanga. Bagamat napakalakas niya ngayon, hindi lahat ng tao sa bansa ay sumuporta sa kanya. Ang ilang mga tao ay tiyak na susuportahan ang iba pang mga prinsipe. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pakikibaka para sa trono. Sa gayong mga kalagayan, natural na umaasa ang ika-4 na prinsipe na makakuha ng higit pang suporta. Bagamat naramdaman na niya na siya ang pinakamalakas, kahit may iba pang kumontra, hindi ito makakaapekto sa huling resulta. Gayunpaman, hindi niya gustong mangyari ang anumang aksidente. Sa makatuwid, ito ay palaging mabuti na magkaroon ng isa pang tao upang suportahan siya. Lalo na't ang ika-10 prinsipe ay isang prinsipe. Ang kanyang suporta ay natural na nagdala ng higit na bigat kaysa sa iba pang mga general at ministro. At sa simula pa lang, hindi kailanman itinuturing ng ika-4 na prinsipe ang ika-10 prinsipe bilang isang kalaban. Natural, wala siyang gaanong pagkagalit sa ika-10 prinsipe. Hindi imposibleng mapagtagumpayan siya, kung ganoon ay magpapasalamat muna ako kay 4th brother. Sabi ng ika-10 prinsipe na nakakuyom ang mga kamay. Gusto man niyang umakyat sa posisyong iyon, ngayon ay tila imposible na. Dahil imposible ang bagay na iyon, kailangan niyang isaalang-alang ang sarili niyang kinabukasan. Ang pagsuporta sa hinaharap na emperador ay malinaw na isang mahusay na pagpipilian. Matapos umakyat sa trono ang ika-4 na prinsipe, mabuti kung mailagay siya sa isang mahalagang posisyon. Hindi manganganib ang kanyang buhay at maaari pa siyang magkaroon ng kapangyarihan. Ito ay isa ng magandang resulta. Siyempre, basta iniisip niya ang trono, magdudugo ang puso niya. Gaano man kahusay ang ibang mga posisyon, walang paraan na maihahambing sila sa trono. Natural, mas gusto niya ang trono. Gayunpaman, ngayon ay tila imposible, kaya maaari lamang siyang tumira para sa pangalawang pinakamahusay. Well said, well said. You and I are brothers. Natural, dapat suportahan natin ang isa't isa.
Nakangiting sabi ng ika-4 na prinsipe. Tama na. Sinabi ng ika-10 prinsipe, talagang tatayo ako sa panig ni fourth brother. Alam ng ika-10 prinsipe na ang dahilan kung bakit naging mabait ang ika-4 na prinsipe sa kanya ay dahil hindi man lang siya nito nakikitang banta. Kung siya man ang kahit katiting na banta sa ika-4 na prinsipe, hindi na siyang iningitian ng ika-4 na prinsipe ngayon. Nakaramdam ng kaunting pagtatampo ang ika-10 prinsipe. Natural na ayaw niyang minamaliit siya ng ganito. Gayunpaman, wala siyang karapatang magsabi ng kahit ano ngayon. Natuwa pa siya na hindi siya nakita ng ika-4 na prinsipe bilang banta. Ika-10 kuya, sabihin mo sa akin, paano namatay si tatay? Binago ng ika-4 na prinsipe ang paksa sa matandang emperador. Ayon sa balita mula sa palasyo, namatay si Itay sa isang assassination. Ang mga guard, eunuch, at mga katulong ng palasyo sa labas ng palasyo ay na-knockout lahat. Hindi man lang alam ng mga taong yun kung gaano karaming assassin ang naroon at kung ano ang hitsura nila. Halatang-halata na ang assassin na ito ay dumating na handa at siya ay isang master. Gayunpaman, hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Habang nagsasalita ang ika-4 na prinsipe, nagpakita siya ng naguguluhang ekspresyon. Tila iniisip niya kung sino ang pumatay sa matandang emperador. Ang ika-10 prinsipe, sa kabilang banda, ay palihim na pinagmamasdan ang ekspresyon ng ika-4 na prinsipe. Gusto niyang makita kung nagdadrama ba siya. Nang malaman ng ika-10 prinsipe na ang matandang emperador ay pinaslang, ang una niyang pinaghihinalaan ay ang ika-4 na prinsipe. Kung tutuusin, ang ika-4 na prinsipe ang higit na nakinabang sa pagkamatay ng matandang emperador. Siya na ngayon ang pinakamalakas. Hanggat ang matandang emperor ay patay na, siya ang may pinakamagandang pagkakataon na umakyat sa trono. Tulad ng para sa iba pang mga prinsipe, kabilang ang ika-10 prinsipe, sila ay ganap na mawawala ng pagkakataong lumaban para sa trono. Baka magdusa pa sila sa paghihiganti ng fourth prince. Sa makatuwid, ang ika-4 na prinsipe ay may motibo na patayin ang matandang emperador. Gayunpaman, kumilos ang ika-4 na prinsipe na parang hindi niya alam kung ano ang assassin. Ang ika-10 prinsipe ay hindi alam kung siya ay kumikilos o hindi, ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin siya ng harapan. Iyon ay maglalagay sa kanya sa panganib. Obviously, hindi niya gagawin iyon. Kabanata 2713. Ito, hindi rin ako sigurado. Ang ika-10 prinsipe ay nagkunwaring malalim ang iniisip at sa wakas ay nasabi ito matapos mag-isip ng mahabang panahon. Kung tutuusin, hindi naman masasabing nagkukunwari siyang malalim ang iniisip. Talagang iniisip niya kung sino ang mga assassin at kung sino ang nag-utos sa kanila. Ang unang suspect ay natural na ang fourth prince. Gayunpaman, nang makita niyang tila malalim ang iniisip ng ika-4 na prinsipe at tila hindi nagpapanggap, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa posibilidad na gawin ito ng ibang tao. Gayunpaman, tila maliban sa ika-4 na prinsipe, ang iba ay hindi gaanong kainahinala. Kung tutuusin, ang pagkamatay ng matandang emperador ay hindi kapaki-pakinabang sa ibang tao maliban sa ika-4 na prinsipe na makapangyarihan na. Maaaring ang mga tao mula sa bansa ng Yuan Feng. Ang kaisipang ito ay biglang lumitaw sa isipan ng ika-10 prinsipe. Kaagad, itinanggi niya ang kaisipang ito. Bagaman ang pagkamatay ng matandang emperador ay kapaki-pakinabang sa hukbo ng bansa ng Yuan Feng sa labas ng lungsod, nagayos sila ng malaking bilang ng mga sundalo sa mga pader ng lungsod, sa lungsod, at maging sa palasyo. Ang mga tao ng bansa ng Yuan Feng sa labas ng lungsod ay hindi makapasok at hindi magkakaroon ng pagkakataong patayin ang matandang emperador. Sa makatuwid, hindi inisip ng ika-10 prinsipe na ito ay ginawa ng mga tao sa bansa ng Yuan Feng. Tama, palihim na ginawa ito ng kabilang partido. Normal lang na hindi mo alam ang tungkol dito, sabi ng ika-4 na prinsipe. Hindi naghinala ang ika-4 na prinsipe na ang bagay na ito ay may kinalaman sa ika-10 prinsipe. Sa kanyang mga mata, ang ika-10 prinsipe ay walang kapangyarihan o impluwensya. Maliban sa titulong prinsipe, wala siyang iba. Hindi niya magawang ayusin ang mga tao na pumatay sa matandang emperador. Bukod dito, ang pagkamatay ng matandang emperador ay hindi kapaki-pakinabang sa ika-10 prinsipe, si Yi Shui, na palaging walang kinalaman. Wala siyang balak gawin iyon. Speaking of which,
Ang isa na naninindigan upang makakuha ng higit sa pagkamatay ni ama ay ako. Akalain ba ng iba na ako ang gumawa nito? Biglang naisip ito ng ikaapat na prinsipe. Bukod dito, habang iniisip niya ito, mas nararamdaman niyang posible ito. Kung tutuusin, kahit anong tingin niya rito, siya ang nanindigan para makakuha ng higit. Ang ibang mga prinsipe ay halatang ayaw na mamatay ang matandang emperor ngayon, kaya hindi nila sasaktan ang matandang emperador. Gayunpaman, iba siya, makapangyarihan na siya. Sa buong bansa, ang tanging makakalaban niya ay ang matandang emperador. Sa makatuwid, kapag namatay ang matandang emperador, sasamantalahin niya ang sitwasyon para lumabas. Ito ang pinakakinabang para sa kanya. Sa kanyang puso, higit sa isang beses naisip niya kung gaano kabuti kung mamatay ang matandang emperador. Kung ganoon, sa buong bansa, walang makakakontrol sa kanya. Siya ang magiging tunay na boss. At ngayon, patay na talaga ang matandang emperador. Sa totoo lang, pagkatapos na malaman ito ng ikaapat na prinsipe, ang saya sa kanyang puso ay higit pa sa kalungkutan dahil sa wakas ay wala nang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, ngayong natahimik na siya at nag-isip tungkol dito, ang pagkamatay ng matandang emperor ay maaaring magdulot sa kanya ng problema dahil siya lang ang makikinabang dito. Bukod dito, ilang beses na siyang nakipag-away sa matandang emperador nang pumasok siya sa palasyo. Naniniwala siya na ang bagay na ito ay hindi maitatago sa pandinig ng maraming tao. Kung ganoon nga ang kaso, ngayong biglang pinatay ang matandang emperador, madali na siyang pagdudahan ng mga tao. 10th Kuya, hinala mo ba na ako ang may gawa nito? Napatingin ang ikaapat na prinsipe sa ikasampung prinsipe at biglang nagtanong. Natigilan ang ikasampung prinsipe nang marinig niya ito. Kung tutuusin, ito ang hinala sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na diretsyong magtanong ang ikaapat na prinsipe. Nahuli siya nito. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, paano ito posible? Paano ako maghahinala kay fourth brother? Ang bagay na ito ay maaaring gawin ng sinuman maliban sa iyo, ikaapat na kapatid. Ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Imperial Father, at karamihan sa mga puwersang militar ng bansa ay ipinagkatiwala sa iyo. Paano mo masasaktan si Imperial Father? Panipi, kahit na pinaghihinalaan niya na ang ikaapat na prinsipe ay may kinalaman sa bagay na ito, ang ikasampung prinsipe ay halatang hindi nang ahas na aminin ito. Ito ay lalo na nang makita niya ang ekspresyon ng ikaapat na prinsipe. Manam, nakinig ang ikaapat na prinsipe sa ikasampung prinsipe at tumango. Halatang nasiyahan siya sa kanyang mga sinabi. You are right, this matter was not done by me. I don't need to do that. Pero, fourth brother, ang ikasampung prinsipe ay nag-alinlangan sandali at sinabi sa ikaapat na prinsipe, bagaman ako ay naniniwala sa iyo at naniniwala na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, ang iba ay maaaring hindi maniwala sa iyo. Kumunat ang noo ng fourth prince. Naisip din niya ang posibilidad na ito. Masasabing napakataas ng posibilidad na ito, lalo na sa mga prinsipeng iyon na orihinal na nagkaroon ng pagkakataong lumaban para sa trono. Pagkatapos ng kamatayan ng matandang emperador, tuluyan na silang nawalan ng pagkakataon. Tiyak na hindi sila magkakasundo at natural na maghahinala sa kanya. Ang bagay na ito ay hindi ko ginawa noong una. Kung gusto akong paghinalaan ng iba, wala akong magagawa. Malamig na bamantong hininga ang ikaapat na prinsipe at sinabing, gayunpaman, kahit pinaghihinalaan nila ako, hindi iyon magbabago ng anuman. Wala silang magagawa. Ang ikaapat na prinsipe ngayon ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Dati, nandoon pa rin ang matandang emperador na supilan sa kanya. Ngayong patay na ang matandang emperador, ang iba ay wala ng kalaban-laban para sa kanya. Siya ang pinakamakapangyarihang buhay sa bansang ito. Kahit na ang iba ay nagdududa sa kanya at hindi nasisiyahan sa kanya, ito ay walang silbi. Ang kanilang lakas ay hindi sapat para yugyugan siya. Oo, tama ka, fourth brother. Sagot ng ikasampung prinsipe. Talagang ganoon ang realidad. Kung hindi, ang ikasampung prinsipe ay hindi nakipagkompromiso sa ikaapat na prinsipe. Ito ay dahil naiintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Kahit na labis niyang kinasusuklaman ng ikaapat na prinsipe, ang huli ay nag-iisang sinira ang kanyang pagkakataong lumaban para sa trono. Gayunpaman, ang ikaapat na prinsipe ay talagang ang pinakamakapangyarihan ngayon.
Ang iba ay sadyang hindi kayang makipagkumpetensya sa kanya. Upang mabuhay ng isang mas mabuting buhay, ang ika-10 prinsipe ay maaari lamang ibaba ang kanyang ulo sa ika-4 na prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay halatang labis na nasisiyahan sa ugali ng ika-10 prinsipe. Bilang unang prinsipe na nagpasakop sa kanya, ang ika-4 na prinsipe ay may magandang impresyon sa ika-10 prinsipe. Nakahanda rin siyang ilagay ang ika-10 prinsipe sa isang mahalagang posisyon pagkatapos niyang umakyat sa trono. Tulad ng para sa iba pang mga prinsipe. Kung hindi sila mataktika at lumaban sa kanya, pag-akyat niya sa trono, isa-isa niyang haharapin ang mga ito. Kung sila ay mataktika at gumawa ng inisyatiba na ibaba ang kanilang mga ulo, pagkatapos ay babawiin niya ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Sa hinaharap, sila ay magiging malaya at walang harang na mga prinsipe na walang kapangyarihan. Matapos tumahimik ang karwahe, tanging tunog lamang ng mga gulong ang maririnig. Sa labas ng karwahe, may mga taong patuloy na dumadaan, at ang mga tao ay patuloy na bumabati sa karwahe ng ika-4 na prinsipe. Hindi man nila makita ang mukha ng ika-4 na prinsipe, hindi sila naglakas loob na magpakita ng kahit kaunting kawalan ng respeto. Ang sitwasyon ay ganoon, wala silang pagpipilian kundi gawin ito. Kabanata 2714. Nang huminto ang karwahe ng ika-4 na prinsipe at ika-10 prinsipe sa Imperial Palace, marami na ang dumating. Nang makita ang pagdating ng karwahe ng ika-4 na prinsipe, lahat sila ay tumingin sa ibabaw na may masalimuot na mga tingin. Ang iba ay nangungutya, ang iba ay naghihinala, ang iba ay nagdududa, at iba pa. Walang alinlangan na pagkatapos ng kamatayan ng matandang emperador, ang ika-4 na prinsipe ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Wind Country. Siya ang pinakamalamang na tao na umakyat sa trono. Ang pagdating niya ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Nang makita na ang ika-10 prinsipe ay aktwal na nakasakay sa parehong karwahe ng ika-4 na prinsipe, maraming tao ang nahulaan sa kanilang mga puso na ang ika-10 prinsipe ay nagkusa na upang humingi ng kanlungan sa ika-4 na prinsipe, at nagpahayag ng mabuting kalooban sa kanya. Sa katunayan, kapag pinag-isipan ito ng mga tao, hindi nila ito nakitang kakaiba. Ngayong naitatag na ang kapangyarihan ng ika-4 na prinsipe, magiging mahirap para sa ibang mga prinsipe na iling ang kanyang posisyon. Kung walang aksidente, aakyat siya sa pinakamataas na posisyon. Tulad ng para sa ika-10 prinsipe, siya ay orihinal na isang hindi kapansin-pansing pag-iral sa maraming mga prinsipe. Wala lang siyang lakas at kakayahan na makipagkumpetensya para sa trono. Tiyak na susuko ang mga general sa bagong emperador, at ngayon, napakalinaw ng sitwasyon. Sa makatuwid, walang kakaiba sa ika-10 prinsipe na nagkusa na humingi ng kanlungan sa ika-4 na prinsipe. Hindi rin akalain ng karamihan na hindi nararapat ang ginawa ng ika-10 prinsipe. Sa halip, nadama nila na ang kanyang pagkilos ay napakatalino. Siyempre, hindi yun naisip ng ibang mga prinsipe. Lahat sila ay tumingin sa ika-4 na prinsipe at ika-10 prinsipe na may galit na mga mata. Sa kanilang opinyon, sila ay orihinal na nagkaroon ng pagkakataon na makipagkumpetensya para sa trono. Ngayon na ang matandang emperor ay biglang namatay, ang kanilang mga iniisip ay ganap na nasira. Sa sitwasyong ito, tanging ang pinakamalakas na tao ang maaaring tumayo at umakyat sa trono. Ang lakas ng mga prinsipeng ito ay halatang hindi may kukumpara sa ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, ang ibang mga prinsipe ay ayaw tanggapin ito. Matagal na nilang pinaghirapan ang bagay na ito. Hindi talaga nila matanggap ang pagsuko ng ganito. Sa opinyon ng mga prinsipe na ito, hanggat hindi pa umakyat sa trono ang ika-4 na prinsipe, lahat sila ay may pagkakataon. Ngayon, ang ika-10 prinsipe ay talagang nagkusa na humingi ng kanlungan sa ika-4 na prinsipe. Para sa lahat, ito ay katumbas ng pagkakanulo at isang tanda ng kahinaan. Bagamat hindi nila inilagay ang ika-10 prinsipe sa kanilang mga mata noon, sa kritikal na sandaling ito, mayroon pa ring taong antas ng prinsipe na naghahanap ng kanlungan sa ika-4 na prinsipe, na lubos na magpapalaki sa moral ng ika-4 na prinsipe. Sa makatuwid, ang iba pang mga prinsipe ay tumingin sa ika-10 prinsipe ng may paghamak. Hindi ito pinansin ng ika-10 prinsipe. Kung maaari, tiyak na ayaw niyang magpakita ng mabuting kalooban sa ika-4 na prinsipe.
Gayunpaman, ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao. Ngayon na ang ikaapat na prinsipe ay makapangyarihan, at ang tanging tao sa kanyang panig na maaaring lumaban ay pinaslang, ano ang magagawa niya? Dapat ba siyang magpatuloy sa pakikipaglaban sa ikaapat na prinsipe para sa trono? Hindi ba ang panliligaw na iyon ay kamatayan? Dahil sigurado na siya na wala siyang paraan para agawin ang trono, natural na kailangan niyang gumawa ng hakbang pasulong at umasa sa magiging emperor. Sa ganitong paraan, makakamit niya ang pinakamalaki at pinakamaraming benepisyo. Kung ano man ang iniisip ng iba sa kanya, wala siyang pakialam at wala itong kinalaman sa kanya. Bukod dito, umaasa pa ang ika-10 prinsipe na ang iba ay mahuhulog sa ika-4 na prinsipe. Sa ganoong paraan, siya lamang ang maaaring umasa sa ika-4 na prinsipe. Kapag ang ika-4 na prinsipe ay umakyat sa trono, maaari niyang matamasa ang mga benepisyo ng mag-isa. Walang pakialam ang ika-4 na prinsipe sa mga titig ng iba pang prinsipe. Sa kanyang opinyon, ang mga taong iyon ay pawang mga talunan. Gaano man sila kagalit, wala itong silbi. Ito ay magpapakita lamang ng kanilang kawalan ng kakayahan. Ang ika-4 na prinsipe, na sinamahan ng ika-10 prinsipe, ay pumasok sa pangunahing bulwagan. Naroon pa rin ang katawan ng matandang emperador, ngunit ito ay ginagamot ng simple. Hindi bababa sa hindi ito mukhang gulo. Gayunpaman, malinaw na nakikita ang mga marka ng strangulation sa leeg. Bahagyang kumunat ang noo ng 4th prince. Anuman ang iniisip niya, natural na hindi magandang magmukhang masyadong masaya sa oras na ito. Tinanong niya ang Imperial Guard General sa tabi niya, nahanap mo na ba ang pumatay? Hindi pa. Medyo awkward na sinabi ng general, maraming tao ang hindi nakakita kung ano ang hitsura ng mamamatay tao bago sila nawalan ng malay. Gayunpaman, sinabi ng ilang kasambahay at beteng ng palasyo na bago sila mawalan ng malay, nakakita sila ng isang tao na nagtatanong kung nasaan ang emperor. Ang taong iyon ay maaaring ang mamamatay tao. Nakapagguhit na kami ng larawan ayon sa paglalarawan ng mga kasambahay sa palasyo, na malapit na nating mahuli ang pumatay. May nakalusot sa palasyo at pinatay pa ang matandang emperador. Ito ay walang alinlangan na isang malaking insulto sa general ng hukbong imperial. Kabiguan niya iyon sa kanyang trabaho at kailangan niyang pasanin ang maraming responsibilidad. Sa makatuwid, lalo siyang nag-aalala tungkol sa paghuli sa mamamatay tao. Sa pamamagitan lamang ng paghuli sa mamamatay tao sa lalong madaling panahon maaari niyang mabawi ang kanyang pagkakamali. Siyempre, kahit mahuli ang mamamatay tao, hindi na magising ang matandang emperador. Kailangan ng paghahanap sa buong lungsod, ngunit kailangan itong isagawa ng palihim. Hindi masyadong halata, inakala ng general na sasang-ayon ang ika-4 na prinsipe sa kanyang ideya. Gayunpaman, pinabulaanan ng ika-4 na prinsipe ang kanyang ideya. Ngayon, tayo ay nasa isang komprontasyon sa hukbo ng bansa ng Yuan Feng. Kung ang usapin ng mamamatay tao ay nagdudulot ng kaguluhan sa lungsod, ito ay magdudulot ng gulat sa mga tao sa lungsod. Hindi mabuti para sa atin na bantayan ang lungsod. Sa makatuwid, okay lang na mahuli ang mamamatay tao, ngunit hindi ito maaaring maging masyadong malaking kaguluhan. Gayunpaman, kung magpapadala tayo ng isang malaking bilang ng mga sundalo upang hanapin ang mamamatay tao, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Kung magpapadala tayo ng mas kaunting tao, hindi ito magiging sanhi ng labis na kaguluhan. Gayunpaman, sa kasong iyon, napakahirap na mahuli ang mamamatay tao. Nag-aalangan na sabi ng Imperial Guard General. Malinaw, ito ay isang dilema. Kung gusto nilang mahuli ang mamamatay tao sa lalong madaling panahon, kailangan nilang magpadala ng maraming tao. Kung ganoon, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Gayunpaman, kung nagpadala sila ng mas kaunting tao, magiging mahirap mahuli ang mamamatay tao. Hindi banggitin kung mahahanap nila ang mamamatay tao kung nagpadala sila ng mas kaunting tao, kahit na talagang natagpuan nila ang mamamatay tao, maaaring hindi nila mahuli ang mamamatay tao. Pagkatapos ng lahat, ang mamamatay tao ay nagawang makalusot sa palasyo at patayin ang emperor ng tahimik. Siguradong hindi siya mahina. Kung nagpadala sila ng mas kaunting tao, maaaring hindi nila mahuli ang mamamatay tao. Kung gayon wala akong pakialam. Sabi ng ika-4 na prinsipe. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang huling labanan sa bansa ng Yuan Feng.
Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Fengju Country. Wala nang ibang makakaapekto sa bagay na ito, kahit ang pagkamatay ng aking ama. Sa puso ng ikaapat na prinsipe, hindi mahalaga kung ang matandang emperador ay namatay. Hindi siya masyadong nag-aalala. Ang inaalala niya ay ang labanan sa bansa ng Yuanfeng. Hanggat natalo nila ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod, magagawa nilang pag-isahin ang buong lugar. Hindi niya kayang tanggihan ang ganoong tukso. Sa makatuwid, sa kanyang puso, ang labanan sa bansa ng Yuanfeng ang pinakamahalaga. Ngayong sarado na ang mga tarangkahan ng lungsod, tiyak na hindi pa umalis ang mamamatay tao sa lungsod. Kahit na hindi natin siya mahuli saglit, hindi mahalaga. Anyway, dapat nasa lungsod siya. Hanggat matatalo natin ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng, magkakaroon tayo ng oras at lakas para hanapin siya. Nagpatuloy ang ikaapat na prinsipe. Kabanata 2715. Ikaapat na prinsipe. Paano mo ito magagawa? Panipi. Sa oras na ito, hindi na nakatiis ang ibang mga prinsipe na nakatayo sa gilid. Siyempre, naghihintay sila ng pagkakataong salakayin ng ikaapat na prinsipe. Ngayong may pagkakataon, natural na hindi na nila ito pakakawalan. Ano bang problema ko? Napatingin ang ikaapat na prinsipe sa nagsalita. Ang mga prinsipe ng Wind Absolute Country ay nahahati na ngayon sa dalawang grupo. Ang ikaapat na prinsipe at ang ikasampung prinsipe ay nasa isang grupo, habang ang natitirang mga prinsipe ay bumuo ng isa pang grupo. Siyempre, medyo espesyal ang ikasampung prinsipe. Bagamat siya ay nasa panig ng ikaapat na prinsipe sa ibabaw, sa kanyang puso, hindi niya hinintay na maging malas ang ikaapat na prinsipe. Kung tutuusin, dahil sa ikaapat na prinsipe ay tuluyan na siyang nawala ng pagkakataong ipaglaban ang trono. Sa makatuwid, sa kanyang puso, wala rin siyang kahit kaunting magandang impresyon sa ikaapat na prinsipe. Umaasa siyang lalaban ang mga taong ito hanggang sa magdusa ang magkabilang panig. Kakaalis lang ni Imperial Father, pero hindi man lang niya nahanap ang mamamatay tao. Hindi ba ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang hulihin muna ang mamamatay tao, upang ang Imperial Father ay makapagpahinga ng mapayapa at maaliw ang kanyang espiritu sa langit? Tumayo ang isa pang tao at sinabi, ang mga salita ng prinsipe, na ito ay naging dahilan upang mag-usap ng mahina ang ibang mga ministro at general sa pangunahing bulwagan. Sa oras na ito, ang mga opisyal ng sibil at mga general na kwalipikadong pumasok sa pangunahing bulwagan ay karaniwang lahat ay naruroon. Sa espesyal na kritikal na sandali na ito, walang gustong makaligtaan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sandali na nag-aalala sa kanilang buhay at hinaharap. Natural na umaasa sila na personal nilang makilahok dito. At ang mga salita ng prinsipe ay ngayon lang nakatanggap ng suporta ng maraming opisyal ng sibil at general. Kung tutuusin, ang matandang emperador ay pinatay ng isang tao, at hindi nila alam kung sino ang mamamatay tao. Kung kumalat ang bagay na ito ay isang kahihiyan sa Wind Absolute Country. Natural na umaasa silang mahuli ang mamamatay tao sa lalong madaling panahon upang mabigyan ng paliwanag ang matandang emperador, ang mga tao, at ang mundo. Tama, ayaw mong masiglang hanapin ng mga tao ang mamamatay tao. Ano ang iyong balak? O ito ba ay ang mamamatay tao ay ipinadala mo? Kaya mo ginawa ito? Natatakot ka bang mahuli ang mamamatay tao at ilantad ka? Tumayo ang prinsipe sa gilid at medyo kakaiba ang tono. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pag-uusap sa pangunahing bulwagan. Ito ay kasing sigla ng isang palengke. Sa katunayan, noong nagmamadali silang pumunta sa palasyo, ang mga opisyal at general na ito ay pawang hula kung sino ang pumatay sa matandang emperador. Bakit napakalakas ng martial prowess ng taong iyon? Nakapasok talaga siya sa Imperial Palace nang walang nakapansin at nagpapatamba ng napakaraming tao. Kung sino naman ang nasa likod ng mamamatay tao, ito ang naging basehan ng hinala. Ito ang pinakagusto nilang malaman sa kanilang mga puso. Nang maisip nila ang taong nasa likod ng mamamatay tao, maraming tao ang walang kamalay-malay na naisip ang ikaapat na prinsipe. Pagkaraang mamatay ang matandang emperador, ang ikaapat na prinsipe talaga ang higit na nakinabang. Pinakagusto niyang mamatay ang matandang emperador. Sa makatuwid, maraming tao ang natural na naghinala sa ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, ang mga hinala ay mga hinala lamang. Pagkatapos ng lahat,
ang ikaapat na prinsipe ay makapangyarihan na ngayon. Kung walang anumang ebidensya, sino ang maglalakas loob na direktang akusahan ng ikaapat na prinsipe? Gayunpaman, kahit na hindi niya ito masisi, naghinala pa rin siya sa ikaapat na prinsipe. At ngayon, matapos marinig ang mga salita ng prinsipe na ito, bukod pa sa katotohanang talagang ayaw ng ikaapat na prinsipe na gawin ang lahat para mahuli ang salarin, lalo itong naghinala. Hindi kaya ang pang-apat na prinsipe ang may pukana nito? Kung hindi, bakit siya magiging ganito? Nang makitang pinagdududahan siya ng mga tao sa paligid niya, natural na galit ang ikaapat na prinsipe. Malakas niyang sinabi, "Ikawalong prinsipe, huwag magsalita ng walang ingat. Wala itong kinalaman sa akin. Masasabi ko rin na ikaw ang nag-udyok nito. Panipi, ako, bakit ko naman gagawin yun? Ano ang mapapala ko kung mamatay ang aking ama?" Sinabi ng prinsipe ngayon, na siyang ikawalong prinsipe, "Ikaw naman, mas gusto mong mamatay ang ating ama. Kapag namatay siya, walang makakapigil sa iyo. Kung gayon, maaari kang maging emperador namin, tama ba? Sabihin ko sa iyo, hindi ko ito tatanggapin." Panipi, ang ikawalong prinsipe at ang ikaapat na prinsipe ay karaniwang hindi nagkakasundo sa isa't isa. Ayaw makita ng ikawalong prinsipe na maging makapangyarihan ang ikaapat na prinsipe. Alam din niyang kapag umakyat na sa trono ang ikaapat na prinsipe, tiyak na hindi na siya magkakaroon ng magandang buhay. Maging ang sariling buhay ay malalagay sa panganib. Sa makatuwid, siya ang pinakadeterminadong labanan ng pag-akyat ng ikaapat na prinsipe. Ang kanyang saloobin ay hindi karaniwang matatag. Hindi na niya hinintay na malas ang ikaapat na prinsipe at mawalan ng pagkakataong umakyat sa trono. Sa ganoong paraan, mas magiging maayos ang kanyang buhay. Para sa kanya, kung sino man ang naging emperador sa huli ay higit na mas mahusay kaysa sa ikaapat na prinsipe, higit na mas mabuti. Ikaw, ang ikaapat na prinsipe ay halos magalit hanggang sa mamatay sa sinabi ng ikawalong prinsipe. Bagaman maraming tao ang nadama na siya ang higit na nakinabang pagkatapos ng pagkamatay ng matandang emperador, ngunit walang direktang nagsabi nito ng malakas. Ngunit ngayon, nabasag ng ikawalong prinsipe ang layer na ito ng window paper. Dahil dito, magdududa ang lahat sa kanya at ito ang maglalagay sa kanya sa napakahirap na sitwasyon. Bagamat lubos ang tiwala ng ikaapat na prinsipe sa pag-agaw sa trono, lalo na ngayong patay na ang matandang emperador. Gayunpaman, hindi pa naayos ang lahat. Ang pang-apat na prinsipe ay natural na ayaw mangyari ang anumang aksidente. Pagkatapos ng lahat, ang mga general na iyon ay hindi malinaw na nagpahayag ng kanilang suporta para sa kanya. Karamihan sa kanila ay nakinig sa utos ng matandang emperador at tinanggap ang kanyang utos. Ngayong patay na ang matandang emperador, kumpara sa iba pang mga prinsipe, mas madali para sa kanya na kunin ang mga general na iyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na siya ay magtatagumpay. Kung pinaghihinalaan ng mga taong ito na pinatay niya ang matandang emperador at tumanggi na tanggapin ang kanyang recruitment, magiging seryoso ang usapin. Ngayong sinabi na ito ng ikawalong prinsipe, malinaw na gusto niyang pagdudahan siya ng mga general na iyon. Kung ganoon nga ang kaso, mas mahirap ay recruit ang mga general na iyon. Ito ay tiyak na dahil dito na ang ikaapat na prinsipe ay tila hindi pangkaraniwang galit. Ano naman sa akin? May nasabi ba akong mali? Ang ikawalong prinsipe ay humarap sa ikaapat na prinsipe at hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng kahinaan. Malakas na sinabi niya, "Alam ng lahat na ikaw ang higit na nagnanais na mamatay si Itay. Ngayong patay na si ama, natupad na ang iyong hiling. Gayunpaman, kakaiba ang pagkamatay ni Itay. Seryoso akong naghinala na ang bagay na ito ay ikaw ang nagudyok. Para sa kapakanan ng katarungan, bago mahuli ang mamamatay tao, iminumungkahi ko na pansamantalang huwag tayong pumili ng bagong emperador." Ang mga salita ng 8th Prince ay biglang nagpakulo sa main hall. Ang matandang emperor ay patay na, hindi pumili ng bagong emperador. Paano kaya ito? Hindi ba ito isang gulo? Ang isang bansa ay hindi maaaring walang emperador sa loob ng isang araw. Hindi ito biro. Bilang pinakamalaking bansa sa labas ng Great Pass, maraming bagay ang nangyayari sa Wind Country araw-araw. Marami ring mga bagay na nangangailangan ng pagpapasya ng emperador. Kung walang emperador, ano kaya ang mangyayari sa mga bagay na ito? Sino ang gagawa ng desisyon?
Isang bansang walang tao na magdedesisyon, kung gayon hindi ba ito magiging isang gulo? Kabanata 2716. Hindi. Imposible yun. Umiling ang ikaapat na prinsipe. Nasa harapan niya ang trono, paano ito isusuko ng ikaapat na prinsipe? Kahit na kailangan niyang maghintay ng mas matagal, ayaw niyang gawin iyon. Dati, noong nabubuhay pa ang matandang emperador, kaya niyang maghintay. Ngayong patay na ang matandang emperador, ayaw na niyang maghintay ng isa pang araw. Gusto niyang umakyat sa trono ngayon. At saka, kung magtatagal ito, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Paano kung may nangyaring hindi inaasahan? Sino kaya ang makakahanap niya ng dahilan? Kaya naman, hindi kailanman sasang-ayon ang ikaapat na prinsipe sa mungkahing ito. Iminungkahi ng ikawalong prinsipe na huminto sa oras. Masasabing base sa kasalukuyang sitwasyon, hindi makakalaban ng ibang prinsipe ang fourth prince. Gayunpaman, kung ang pag-akyat ng ikaapat na prinsipe ay naantala, kung gayon ang anumang bagay ay posible. Maaari silang palihim na magtali sa ibang mga general. Hanggat sila ay sapat na malakas, kung gayon magiging imposible para sa ikaapat na prinsipe na umakyat sa trono. Gayunpaman, alam ng ikawalong prinsipe na hindi madaling magtagal. Ang ikaapat na prinsipe ay hindi tanga at hindi pumayag dito. Nahirapan ding tanggapin ang mga ministro. Ito ay talagang medyo hindi nararapat. Ang isang bansa ay hindi maaaring pumunta sa isang araw na walang pinuno. Higit pa rito, tayo ngayon ay nasa isang estado ng digmaan sa bansa ng Yuanfeng. Kung walang bagong emperador na mamumuno sa atin, ito ay lubhang nais para sa atin. Oo, ang bagay na ito ng paghirang ng bagong emperador ay hindi maaaring maantala. Sa oras na ito, nagsalita din ang ilan sa mga ministro at general. Marahil ay hindi lahat sila ay sumuporta sa ikaapat na prinsipe, ngunit sa pananaw ng bansa, malinaw na kailangan nilang magtalaga ng bagong emperador sa lalong madaling panahon. Nakita ng ikaapat na prinsipe ang mga ugali ng mga ministro at bahagyang naaliw. Natatakot talaga siya na ang bagay na ito ay magtagal ng walang katapusan. Disadvantageous iyon sa kanya. Halata na ang ibang mga prinsipe ay nagkaroon na ng alyansa. Kung bibigyan niya sila ng mas maraming oras, magkakaroon ng maraming pagbabago. Hindi namin ito inaantala ng walang katiyakan. Ang ikawalong prinsipe ay hindi pa rin gustong sumuko sa ideyang ito. Patuloy niya, hanggat mahuli natin ang mamamatay tao na iyon at alamin kung sino ang utak. Kung gayon, pagdating ng panahon, natural, maaari tayong magtatag ng isang bagong emperador. Tungkol naman sa oras na mahuli natin ang mamamatay tao na iyon, maaari nating pag-usapan at ayusin ang mga pangunahing bagay sa bansa. Naniniwala ako na walang malaking mangyayari. Kung tungkol sa hukbo ng Yuanfeng country, hindi na nila kailangang mag-alala sa labas ng lungsod, kaya wala silang masyadong kakayahang mag-alala sa labas ng lungsod, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga pangunahing bagay sa bansa, sila. Maliwanag, naisip na ng ikawalong prinsipe ang ideyang ito bago siya dumating. Dahil dito, naisip na niya kung paano haharapin ang mga bagay na nangyari sa bansa sa panahong ito. Higit pa rito, siya ay may katulad na pangunawa gaya ng iba. Nadama niya na ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod ay magdudulot ng ilang kaguluhan para sa kanila, ngunit hindi magdadala ng labis na panganib. Hindi na kailangang magbayad ng labis na pansin sa kanila. Hindi ito gagawin. Muling tumanggi ang ikaapat na prinsipe. Anong biro? Kung ganoon talaga, tiyak na siya ang dehado. Dahil, maliban sa ikasampung prinsipe, ang iba pang mga prinsipe ay nagsama-sama na at nakatayo sa magkabilang panig. Pagdating ng oras, gaano kaya kalakas ang kanyang pagsasalita? Hindi mangyayari ang desisyong ito. Matigas na sabi ng ikaapat na prinsipe. Kailangan nating magtalaga ng bagong emperador. Kung hindi, magkakaroon ng kaguluhan sa bansa. Hindi na kailangan yan, sabi ng ikawalong prinsipe. Malinaw, ang mga opinyon ng ikaapat na prinsipe at ang ikawalong prinsipe ay ganap na naiiba. Deadlock ang dalawa at may balak pa silang mag-away. Bagamat ang karamihan sa mga opisyal at general ng sibil ay nadama na ang bagong emperador ay dapat mapili sa lalong madaling panahon, mayroon ding ilang nadama na hindi na kailangang mabalisa. Malinaw, sinusuportahan nila ang ikawalong prinsipe o ang iba pang mga prinsipe. Ang buong bulwagan ay nagkagulo.
Walang makapagkumbinsi sa iba. Gayunpaman, ang pang-apat na prinsipe ay higit na makapangyarihan at nagsimula na siyang maneg. Sa huli, ginamit niya ang kanyang ganap na kapangyarihan upang direktang pabulaanan ang ikawalong prinsipe at ang mga mungkahi ng iba at direktang hinirang ang bagong emperador. Bagamat hindi masaya ang ikawalong prinsipe at ang iba pa, wala silang magawa para pigilan ito. Nararamdaman ko na ang ikaapat na prinsipe ay dapat umakyat sa trono ngayon. Hintayin natin na talunin ang Yuan Feng Country at ibalik ang kaluwalhatian ng Fengzhou Country. Sa oras na ito, tumayo ang isang opisyal at sinabi, "I think so too." Ang ikaapat na prinsipe ay si Wen Chengwude at siya ang pinakamahusay na kandidato para maging bagong emperor. Tama, noong nabubuhay pa ang dating emperador, lubos niyang pinagkatiwalaan ang ikaapat na prinsipe. Kung hindi, hindi niya ibibigay ang karamihan sa militar ng bansa sa ikaapat na prinsipe. Kaya naman, nararamdaman ko rin na ang ikaapat na prinsipe ang dapat na maging bagong emperador. Sa oras na ito, nagpahayag din ng kanilang mga opinyon ang mga opisyal sa bulwagan. Kung tutuusin, kung mamumukod tangi sila sa oras na ito, hanggat nakatayo sila sa kanang bahagi, natural na makukuha nila ang tiwala ng bagong emperador at malalagay sa isang mahalagang posisyon. Karamihan sa mga opisyal at general dito ay talagang sumuporta sa ikaapat na prinsipe. Ito ang kalamangan ng ikaapat na prinsipe. Pagkatapos ng lahat, siya ang naging pinakamalakas na tao pagkatapos ng nakaraang emperador sa loob ng mahabang panahon at nag-iwan ng magandang impresyon sa mga opisyal. Sa oras na ito, kailangan pa niyang magkaroon ng ilang mga pakinabang. Siyempre, mayroon ding mga taong sumuporta sa 8th Prince at sa iba pang mga prinsipe. Kaya lang mas kaunti ang mga taong sumuporta sa kanila. Iginiit nila na ang pang-apat na prinsipe ang pangunahing sospek dahil kainahinala ang pagkamatay ng nakaraang emperador. Malinaw, hindi angkop para sa isang taong pumatay sa nakaraang emperador na umakyat sa trono. Kahit na ang magkabilang panig ay nag-aaway, ang ikaapat na prinsipe ay higit na makapangyarihan. Ang ikaapat na prinsipe ay hindi nagnanais na maging mahinhin at sinabi na siya ang pinakaangkop na kandidato para maging bagong emperador ng Fengzhou Country. Nagpasya pa siyang umakyat sa trono sa loob ng 3 araw. Bagamat hindi nasisiyahan ng ibang mga prinsipe, wala silang paraan para pigilan ito. Nakatingin lang sila sa 4th Prince na may hinanakit, pero sa puso nila, iniisip nila kung ano ang gagawin. Obviously, nag-away sila ng 4th Prince para sa trono. Ang ikaapat na prinsipe ay dapat magkaroon ng ilang mga opinyon tungkol sa kanila. Kapag ang ikaapat na prinsipe ay umakyat sa trono, ang mga taong ito ay malamang na mapaparusahan. Sa oras na iyon, posibleng mapatay sila. Kaya naman, kailangan nilang mag-isip ng solusyon sa lalong madaling panahon. At sa pagkakataong ito, may 3 araw lang. Pagkatapos ng 3 araw, ang ikaapat na prinsipe ay aakyat sa trono at wala na silang pagkakataon. Tiningnan ng ikaapat na prinsipe ang walang magawang mga mukha ng mga taong ito at labis na nasisiyahan. Siyempre, kasabay nito, naghahanda na rin siyang maghayganti sa mga prinsipeng ito pagkatapos umakyat sa trono. Bukod dito, ang kanyang mga pamamaraan ay hindi magiging banayad. Gusto kong ipaalam sa lahat ang kahihinatnan ng pagkontra sa akin. Naisip ng ikaapat na prinsipe sa kanyang puso. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga prinsipeng iyon siya ay magiging kalmado bilang emperador. Hanggat nabubuhay ang mga prinsipeng iyon, mararamdaman niya ang pananakot. Sa makatuwid, kailangan niyang alisin ang mga banta na iyon. Hindi siya magpapakita ng kahit kititing na awa sa kanila. Ang ibang mga prinsipe ay hindi tanga, at naunawaan nilang lahat ito. Kaya naman, hindi nila akalain na hahayaan sila ng ikaapat na prinsipe. Ang pakikipaglaban para sa trono ay isang bagay ng pagbabanta, at dahil sila ay sumali na, natural nilang naisip ang mga kahihinatnan ng pagkabigo. Kabanata 2717. Ano ang dapat nating gawin? Pagkalabas ng main hall, nagtipon ang mga prinsipe na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Hindi nila maiwasang mag-alala. Ang ikaapat na prinsipe ay malapit nang umakyat sa trono. Maaari nilang isipin na pagkatapos niyang umakyat sa trono, tiyak na hindi niya pababayaan ang mga dating kakompetensyang ito. Kaya naman, kailangan nilang mag-isip ng solusyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan lamang.
Gayunpaman, napakadali bang mag-isip ng solusyon? Halatang hindi. Ngayon, sa bansa, ang ika-4 na prinsipe ang pinakamalakas at may pinakamaraming taga-suporta. Ang lungsod ay napapaligiran ng hukbo ng Yuanfeng Country. Napakahirap para sa ibang mga prinsipe na makatakas mula sa lungsod. Malamang na sa sandaling makatakas sila, matutuklasan sila ng hukbo ng Yuanfeng Country at papatayin. Nananatili sa lungsod. Hindi rin ito ligtas. Ang ika-4 na prinsipe ay aakyat sa trono sa loob ng 3 araw. Sa sandaling umakyat siya sa trono, malaki ang posibilidad na sasalakayin niya sila. Sa oras na iyon, makakahanap siya ng dahilan para patayin sila. Hindi ligtas na umalis sa lungsod, ngunit hindi rin ligtas na manatili sa lungsod. Ang mga prinsipe na ito ay nasa dilema na ngayon. Hindi natin siya papayagang umakyat sa trono ng ganoon kabilis. Mabangis na sabi ng 8th Prince. Ang ika-8 prinsipe at ang ika-4 na prinsipe ay hindi magkasundo. May sama ng loob silang dalawa noon, at ngayon lang, tinanong ng 8th Prince ang 4th Prince sa harap ng lahat ng nasa main hall. Kung ikukumpara, labis na kinasusuklaman ng ika-4 na prinsipe ang ika-8 prinsipe. Hindi na kailangang sabihin, kapag ang ika-4 na prinsipe ay umakyat sa trono, ang ika-8 prinsipe ay tiyak na ang ika-8 prinsipe. Sa makatuwid, siya ang pinaka-ayaw na umakyat sa trono ang ika-4 na prinsipe. Anuman ang mangyari, kailangan niyang pigilan ang ika-4 na prinsipe sa pag-akyat sa trono. Madaling sabihin, sino ba ang ayaw na pigilan siyang umakyat sa trono? Ang susi ay kung ano ang dapat nating gawin para pigilan siya. Ngayon mo lang nakita ang sitwasyon sa main hall. Napakaraming tao ang sumusuporta sa kanya. Imposibleng mapipigilan natin siya ngayon, sabi ng isa pang prinsipe. Medyo nanlumo siya. Sa katunayan, silang lahat ay mga taong gustong umakyat sa trono. Ngayon, napapanood na lamang nila ang ika-4 na prinsipe na umakyat sa trono. Ito ay kakaiba kung sila ay komportable. Higit sa lahat, natalo sila ng hindi alam kung bakit. Originally, may chance pa sila. Gayunpaman, dahil sa pagkamatay ng matandang emperador, bigla silang nawalan ng pagkakataon. Sinamantala ng ika-4 na prinsipe ang sitwasyon at matatanggap na lamang nila ang kanilang kabiguan. Oo, napakahirap na pigilan siya ngayon. Ngayon lang, tinanggap na ng mga ministrong iyon sa main hall ang pag-akyat ng 4th Prince. Kahit anong gawin natin, kahit anong laban natin, walang kwenta. Sabi ng katabi niyang prinsipe. Hindi naman. Ang mga mata ng ika-8 prinsipe ay kumislap ng malamig na liwanag at sinabing, mayroon pang pagkakataong pigilan siya. Anong pagkakataon? Paano? Ang ibang mga prinsipe ay tumingin sa ika-8 prinsipe na may pag-asa na mga mata, gustong malaman kung ano ang kanyang gagawin. Paano kung ang ika-4 na prinsipe at mamatay? Sabi ng ika-8 prinsipe sa madilim na boses. Sinasabi mo. Agad namang sumipsip ng malamig na hangin ang ibang mga prinsipe sa paligid niya. Maliwanag, naunawaan nila ang kahulugan ng mga salita ng ika-8 prinsipe. Tama, kung biglang namatay ang ika-4 na prinsipe, natural na hindi siya makakaakyat sa trono. Hindi nila maaaring hayaan ang isang patay na maging emperor ng kanilang Wind Absolute Country, tama ba? Kapag namatay ang ika-4 na prinsipe, mawawalan ng laman ang trono, at lahat sila ay magkakaroon ng pagkakataon. Masasabing ito ay isang napakagandang ideya. Gayunpaman, nagkaroon din ng mga paghihirap. Bukod dito, ito ay napakalaki. Ngayon, ang ika-4 na prinsipe ay maraming bantay sa paligid niya. Pagkatapos ng kamatayan ng emperador, tiyak na mas pagtutuunan niya ng pansin ang pagprotekta sa kanyang sarili. Napakahirap para sa atin na patayin siya. Ang mga prinsipe ay walang anumang intensyon na tutulan ang ideya ng ika-8 prinsipe. Malinaw na sa kanilang mga puso, lahat sila ay sumang-ayon sa ideya ng ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, kung paano gawin ito ay isang problema. Sa simula, ang mga prinsipeng ito ay maraming mga gwardya sa paligid nila. Ngayon, ang matandang emperador ay pinaslang. Ito ay natural na naging mas alerto sa kanila at mas binibigyang pansin nila ang kanilang kaligtasan. Not to mention the 4th Prince, even this princess had a lot more guards around them now. Sa makatuwid, ang pagpatay sa ika-4 na prinsipe sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay tiyak na hindi isang madaling bagay na gawin. Mahirap sabihin, ngunit hindi imposible.
Sabi ng ikawalong prinsipe. Anong pagkakataon? Ang ikasampung prinsipe. Sinabi ng 8th prince, natural na hindi madaling magpadala ng assassin para pumatay sa 4th prince. Gayunpaman, paano kung atakihin siya ng mga tao sa paligid niya? Mahihirapan siyang magbantay laban sa kanila. Ngayong pumanig na ang ikasampung prinsipe sa ikaapat na prinsipe, hanggat maaari nating kumbansihin ang ikasampung prinsipe na tulungan tayo, pagkatapos ay magagamit natin ang ikasampung prinsipe para maalis ang ikaapat na prinsipe. Panipi. Natahimik ang lahat, iniisip ang posibilidad ng bagay na ito. Habang pinag-iisipan nila ito, lalo nilang naramdaman na isa nga itong magandang ideya. Sa oras na ito, halatang napakahirap magpadala ng assassin para pumatay sa ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, kung ang mga tao sa paligid ng ikaapat na prinsipe at ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay aatake sa kanya, kung gayon siya ay madaling papatayin. Ang ikasampung prinsipe ay pumanig sa ikaapat na prinsipe at nakuha ang unang tiwala ng ikaapat na prinsipe. Kung ang ikasampung prinsipe ay papatayin ang ikaapat na prinsipe, talagang malaki ang posibilidad na magtagumpay. Gayunpaman, nagkaroon pa rin ng problema sa bagay na ito, at iyon ay, bakit sila tutulungan ng ikasampung prinsipe? Ngayong pumanig na ang ikasampung prinsipe sa ikaapat na prinsipe, pagkatapos umakyat sa trono ang ikaapat na prinsipe, hindi magiging maliit ang mga benepisyong matatanggap ng ikasampung prinsipe. Hindi na niya kailangang makipagsapalaran sa mga bagay na walang kasiguraduhan, lalo na kapag ang bagay na ito ay tila walang anumang pakinabang para sa kanya, lalo na. Paano natin makukumbansi ang ikasampung prinsipe na tulungan tayo? Napatingin ang lahat sa 8th prince at nagtanong. Hindi alam, ang ikawalong prinsipe ay naging kanilang gulugod. Hinggil dito, halatang lubos na nasisiyahan ang ikawalong prinsipe. Nasiyahan siya sa pakiramdam na pinahahalagahan at pinagtutuunan ng pansin. Siyempre, may problema pa rin sa harap niya para lutisin, kaya hindi na siya nagkaroon ng panahon para maging kampante at nagpatuloy sa pagsasabing, tunay ngang napakahirap na tulungan tayo ng ikasampung prinsipe, ngunit isang bagay ang alam ko, iyon ay, mapapanindigan natin ang ikasampung prinsipe. Ano ito? May nagtanong. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ipaubaya mo sa akin ang ikasampung prinsipe. Tipunin mong lahat ang iyong mga tropa, kapag namatay ang ikaapat na prinsipe, hayaang mabilis na kunin ng ating mga tao ang depensa ng buong lungsod. Huwag hayaang samantalahin ng hukbo ng Yuanfeng country ang butas na ito. Hindi direktang sinabi ng ikawalong prinsipe ang kanyang nalalaman, sa halip, hiniling niya sa lahat na gumawa ng iba pang mga bagay. Hindi man sila masyadong nasiyahan sa utos ng 8th prince, alam ng lahat na sa oras na ito, wala na talaga silang magagawa pa. Sapat na sanang gawin ang ipinagagawa sa kanila ng ikawalong prinsipe. Nang makitang umalis ang lahat, ang mga mata ng ikawalong prinsipe ay kumislap sa pangungutya. Ang mga taong ito ay talagang gustong makipaglaban sa kanya para sa trono, ito ay simpleng pag-iisip. Kabanata 2718. Matapos humiwalay ang ikawalong prinsipe sa karamihan, pumunta siya sa tirahan ng ikasampung prinsipe. Malaki pa rin ang tiwala niya sa paglalakbay na ito dahil may alam siya na hindi alam ng iba. Iyon ay, si General Yan, na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod, ay palihim na samilong sa ikasampung prinsipe. Ngayon, biglang namatay si General Yan. Bagamat hindi alam ng ikawalong prinsipe kung sino ang gumawa nito, basta napag-iisipan niya iyon, maiisip niyang tiyak na may kinalaman ng ikaapat na prinsipe sa bagay na ito. Kung maiisip niya ito, naniniwala siya na naisip din ito ng ikasampung prinsipe. Sa kasong ito, ang ikasampung prinsipe ay tiyak na walang magandang impresyon sa ikaapat na prinsipe. Kahit na siya ay samilong sa ikaapat na prinsipe ngayon, tiyak na hindi siya kumbinsido. Sa premise na ito, hindi magiging napakahirap na sulsulan ang ikasampung prinsipe. Ang dahilan kung bakit alam ng ikawalong prinsipe na si General Yan ay lihim na pumanig sa ikasampung prinsipe ay nagkataon din. Sa katunayan, ang ambisyosong ikawalong prinsipe ay nagpadala ng mga tao upang subaybayan ang lahat ng mga prinsipe sa lungsod. Bagamat hindi niya akalain na ang ikasampung prinsipe ay may ambisyon at kakayahan na lumaban para sa trono, nagpadala pa rin siya ng mga tao upang subaybayan ang ikasampung prinsipe. Sa ganitong sitwasyon niya natuklasan na si General Yan ay lihim na nagpunta sa tirahan ng ikasampung prinsipe.
At saka, hindi lang isang beses. Laging nasa gitna ng gabi, kaya hindi maiwasan ng ikawalong prinsipe ang mag-isip tungkol dito. Pagkatapos noon, halatang naging aktibo ang ikasampung prinsipe. Maaaring hindi ito seryosohin ng iba, ngunit naramdaman ng ikawalong prinsipe na si General Yan ay malamang na lihim na samilong sa ikasampung prinsipe. Kung hindi, hindi siya biglang magiging aktibo. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit pipiliin ni General Yan ang ikasampung prinsipe, ayon sa iba't ibang palatandaan, napakataas ng posibilidad na ito. Noong una niyang natuklasan ito, itinuring din ng ikawalong prinsipe ang ikasampung prinsipe bilang isang potensyal na kaaway. Gayunpaman, ngayong gabi, ilang sandali bago matanggap ang balita ng pagkamatay ng matandang emperador, nalaman niya sa pamamagitan ng balita na si General Yan ay tinambangan at pinatay sa kanyang pagbabalik sa gabi. Sa ganitong paraan, hindi nabanta ang ikasampung prinsipe. Kung tungkol sa taong gumawa ng aksyon, ito ay dapat na ang pang-apat na prinsipe. Kung tutuusin, alam ng lahat na hindi magkasundo ang ikaapat na prinsipe at General Yan. Noon pa man ay gustong umalis ng ikaapat na prinsipe sa lungsod, ngunit hinarangan na ni General Yan ang tarangkahan. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawa. Ito rin ang dahilan kung bakit kumpiyansa ang ikawalong prinsipe sa paghikayat sa ikasampung prinsipe. Nang malaman ng ikasampung prinsipe na ang ikawalong prinsipe ay dumating upang makita siya, siya ay labis na nagulat. Hindi masyadong maganda ang relasyon ng dalawa, pero hindi rin naman masama. Hindi sila masyadong close. Sa kritikal na sandaling ito, bakit pupuntahan siya ng ikawalong prinsipe? Gayunpaman, dahil nandito na ang tao, gusto pa rin siyang makilala ng ikasampung prinsipe. Gusto rin niyang malaman kung bakit siya hinahanap ng 8th Prince. Hindi nagtagal ay nagkita na silang dalawa. Sa ilalim ng kahilingan ng ikawalong prinsipe, inalis ng ikasampung prinsipe ang lahat sa bulwagan, na naiwan lamang silang dalawa. 8th Kuya, may sasabihin ka ba? Tumingin ang ikasampung prinsipe sa ikawalong prinsipe at nagtanong. Hiniling sa kanya ng ikawalong prinsipe na ikalat ang lahat. Obviously, may mas pribadong paksa siyang pag-usapan at ayaw niyang malaman ng iba. Oo, hindi itinanggi ng ikawalong prinsipe at direktang sinabi, ang General Yan na iyon na nagbabantay sa tarangkahan ay isa sa iyong mga tauhan, tama ba? Ang mga salita ng ikawalong prinsipe ay natakot sa ikasampung prinsipe. Kung tutuusin, alam ng lahat na may puot sa pagitan ni General Yan at ng ikaapat na prinsipe. Kung buhay pa si General Yan, ayos lang. Ngunit ang problema ay patay na si General Yan. Kung alam ng ikaapat na prinsipe ang tungkol sa relasyon nila ni General Yan, tiyak na hindi niya pababayaan ang ikasampung prinsipe. At ang ikasampung prinsipe ay madadami dahil sa isang patay na tao. Bagamat patay na si General Yan, ngunit ang pagkamuhi ng ikaapat na prinsipe sa kanya ay tiyak na hindi mawawala ng ganoon kabilis. Kapag ang ikawalong prinsipe ay pumunta sa ikaapat na prinsipe at may sinabi, kung gayon ang ikasampung prinsipe ay magiging malas. Not to mention ang paglalagay sa isang mahalagang posisyon ng 4th Prince, mabuti sana kung ayaw ng 4th Prince ang buhay niya. Sa makatuwid, ang ikasampung prinsipe ay hindi umamin sa mga salita ng ikawalong prinsipe. Mabilis siyang umiling at sinabing, hindi totoo yan. Ikawalo kapatid, saan mo narinig ang balitang ito? Ito ay ganap na alingaw-ngaw. Wala akong relasyon kay General Yan. Wala kaming anumang relasyon. Ganun ba? Ang ikawalong prinsipe ay hindi nagmamadali, sa halip, ngumiti siya at sinabing, ngunit higit sa isang beses, nakita ko na si General Yan ay dumating sa iyong tirahan sa gabi. Siyempre, iyon ay noong siya ay nabubuhay pa. Ngayon, imposible, dahil siya ay patay na. Kung paano siya namatay, I believe you should be very clear about it, right? Panipi, hindi inaasahan ng ikasampung prinsipe na magiging malinaw ang 8th Prince tungkol sa usapin nila ni General Yan. Malinaw, ang ikawalong prinsipe ay hindi nagsisinungaling. Kung ang ikawalong prinsipe ay nakakaalam ng higit pang mga detalye, ang ikasampung prinsipe ay hindi alam. At ito ang ikinatakot ng ikasampung prinsipe. Kapag nalaman ng ikaapat na prinsipe ang tungkol sa relasyon nila ni General Yan, tiyak na maghahinala siya na ang mga ginawa ni General Yan noon ay may kaugnayan sa kanya. Sa katunayan, si General Yan ay sumusunod sa utos ng matandang emperador at walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, tiyak na hindi yun iisipin ng ikaapat na prinsipe. Pagdating ng panahon,
ang ika-10 prinsipe ang dapat sisihin. Dahil dito, naging pangit ang mukha ng ika-10 prinsipe. Ang sabi niya, "Kapatid na ika-8, huwag kayong magsalita ng walang kaparehas tungkol sa ganitong bagay. Talagang wala kaming kinalaman ni General Yan sa isa't isa. Sige, kahit maniwala ako sa mga salita mo, sa tingin mo ba maniniwala si Fourth Brother sa mga salita mo?" Hindi nagmamadaling sabi ng 8th Prince. Bahagyang huminto ang ika-10 prinsipe at pagkatapos ay medyo nadismaya ang kanyang mukha. Sa kanyang pag-unawa sa ika-4 na prinsipe, hanggat narinig ng ika-4 na prinsipe ang tungkol sa bagay na ito, may ebidensya man o wala, tiyak na paghihinalaan siya ng ika-4 na prinsipe. Sa oras na iyon, kahit paano niya ipaliwanag, wala itong silbi. "Anong gusto mo?" Ang ika-10 prinsipe ay sumuko sa pakikibaka at direktang nagtanong sa ika-8 prinsipe. Naniniwala siya na ang ika-8 prinsipe ang nagkusa na pumunta rito at hiniling sa kanya na ikalat ang mga nakapaligid na tao bago magsalita tungkol sa bagay na ito. Ito ay nagpakita na ang ika-8 prinsipe ay walang intensyon na ibunyag ang sikreto kahit na hindi ngayon. Dapat may iba siyang plano. Napakasimple, tumayo ka sa aming panig at tulungan kaming alisin ang ika-4 na prinsipe. Diretsyong sabi ng 8th Prince. Ito ang pakay niya sa pagpunta rito. Dahil ang ika-10 prinsipe ay sumuko na sa pakikibaka, hindi na kailangan para sa kanya na matalo sa paligid ng bush. Imposible yan. Ang ika-10 prinsipe ay hindi man lang inisip ang tungkol dito at subconsciously tumanggi. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay alam na ng lahat na ang ika-4 na prinsipe ay napakakapangyarihan at malapit ng umakyat sa trono. Sa oras na ito, ang pakikipaglaban sa ika-4 na prinsipe ay panliligaw sa kamatayan. Malinaw, ang ika-10 prinsipe ay hindi gustong gawin ito. Walang imposible. Sinabi ng ika-8 prinsipe, "Kung hindi ka pumayag, sasabihin ko sa ika-4 na prinsipe ang tungkol sa inyo ni General Yan. Tingnan natin kung paano kanya tretuhin pagkatapos." Kabanata 2719. Dahil sa sinabi ng ika-8 prinsipe ay nag-alinlangan ang ika-10 prinsipe. Kahit na ang ika-10 prinsipe ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa ika-4 na prinsipe, alam niya ang kanyang pagkatao. Kapag nalaman ng ika-4 na prinsipe ang tungkol sa kanyang relasyon kay General Yan, hindi na siya pakakawalan ng ika-4 na prinsipe. At ngayon, napakalinaw na ng intensyon ng 8th Prince. Hanggat hindi siya pumayag sa kanila at hindi pumanig sa kanila, saka sila magsusumbong sa ika-4 na prinsipe. Sa kasong iyon, hindi alintana kung ang ika-8 prinsipe ay may ebidensya sa kanyang kamay, magkakaroon ng lamat sa pagitan niya at ng ika-4 na prinsipe. And with the 4th prince's character, after having a rift with him, kahit hindi niya talaga siya patayin, siguradong hindi niya ito ilalagay sa importanteng posisyon at papakawalan siya. Kung ganoon, hindi makapagsalita ang ika-10 prinsipe tungkol sa magandang kinabukasan. Kung ganun kung paano namatay si General Yan, I think you should know better than me. But, can you just swallow this insult? Nakita ng ika-8 prinsipe na lamambot ang ekspresyon ng ika-10 prinsipe, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang mga salita ng ika-8 prinsipe ay yumantig sa puso ng ika-10 prinsipe. Ang ika-10 prinsipe ay talagang nag-iisip tungkol sa bagay na ito. Kung tutuusin, si General Yan ang pag-asa niyang bumangon. Sa huli, siya ay pinatay ng ika-4 na prinsipe, at tuluyan na siyang nawala ng pag-asa na makipagkompetensya para sa trono. Bagamat ang ika-10 prinsipe ay nasa panig ng ika-4 na prinsipe, hindi niya talaga binitawan ang pagkamatay ni General Yan. Itinago lang niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngayong sinabi ito ng ika-8 prinsipe, muling bumangon ang kanyang sama ng loob sa ika-4 na prinsipe. "Anong gusto mong gawin ko?" Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay ibinuka ng ika-10 prinsipe ang kanyang bibig. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita na ang kanyang posisyon ay nagbago. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang ika-8 prinsipe. Dahil sinabi iyon ng ika-10 prinsipe, nangangahulugan ito na naayos na ang usaping ito. Bagamat lubos ang tiwala ng ika-8 prinsipe bago pumunta rito, natatakot din siya na hindi pumayag ang ika-10 prinsipe na tulungan sila. Kung iyon ang kaso, wala siyang ibang pagpipilian. Bagamat maaari nga siyang magreklamo sa ika-4 na prinsipe, ngunit una sa lahat, ang kanyang relasyon sa ika-4 na prinsipe ay hindi maganda.
Ngayong may sinabi siyang masama tungkol sa ika-10 prinsipe, maaaring hindi siya paniwalaan ng ika-4 na prinsipe matapos itong marinig. Baka isipin pa niya na sadyang sinusubukan ng ika-8 prinsipe na mag-udyok sa pagitan ng ika-10 prinsipe at ang ika-4 na prinsipe. At saka, kahit naniwala ang ika-4 na prinsipe sa kanyang mga salita, ano? Sa karamihan, ang ika-10 prinsipe ay magdurusa, at ang posisyon ng ika-4 na prinsipe ay hindi maaapektuhan. Kung ganoon nga ang kaso, ano ang mabuting may dudulot nito sa kanya? Sa makatuwid, ang pinakamagandang resulta ay para sa ika-10 prinsipe na sumang-ayon na sumama sa kanila. Kung ganoon, magkakaroon sila ng pagkakataon na maalis ang ika-4 na prinsipe, at magkakaroon sila ng pagkakataon na muling ipaglaban ang trono. Sa kabutihang palad, sa huli, ang ika-10 prinsipe ay gumawa pa rin ng isang pagpipilian na kapakipakinabang sa kanila. Ang kailangan mong gawin ay napakasimple, sabi ng ika-8 prinsipe sa ika-10 prinsipe. Pagkatapos, nakipag-usap siya sa ika-10 prinsipe kung ano ang gagawin. Dahil nagpa siya ang ika-10 prinsipe na makipagtulungan sa ika-8 prinsipe at sa iba pa, natural na seryoso siyang nakinig. Ito ay dahil alam niyang kapag nabigo ang plano, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Walang ibang sitwasyon. Habang ang ika-8 prinsipe at ang ika-10 prinsipe ay nagpaplano kung paano aalisin ang ika-4 na prinsipe, ipinagdiriwang ng ika-4 na prinsipe ang kanyang paparating na tagumpay. Bagamat kailangan pa niyang maghintay ng 3 araw upang umakyat sa trono, dahil ang mga ministro at general ay sumang-ayon sa bagay na ito, sa palagay ng ika-4 na prinsipe, hindi na magkakaroon ng mga aksidente. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay ng 3 araw para umakyat sa trono. Ang ika-4 na prinsipe ay orihinal na nagplano na pangunahan ang kanyang mga tropa palabas ng lungsod upang salakayin ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng ngayong gabi. Para sa kadahilanang ito, espesyal niyang inalis ang mahirap na general yan. Gayunpaman, dahil sa biglaang pagkamatay ng matandang emperador, pansamantalang sumuko ang ika-4 na prinsipe sa planong ito. Malapit na siyang umakyat sa trono, at mas mabuting gawin itong ligtas. Hindi na niya kailangang salakayin ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng sa oras na ito. Ang lahat ay maaaring maghintay hanggang sa umakyat siya sa trono. Sa opinyon ng ika-4 na prinsipe, ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod ay parang tigre ng papel. Pagkatapos niyang umakyat sa trono, personal niyang pangungunahan ang kanyang mga tropa palabas ng lungsod upang salakayin sila. Sa oras na iyon, tatalunan niya ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod at sakupin ang buong outer pass. Magagawa niya ang isang mahusay na tagumpay at tingnan kung sino ang maglalakas loob na sumuwi sa kanya sa oras na iyon. Maayos ang takbo ng lahat, kaya hindi nakapagtataka na maganda ang kalooban ng ika-4 na prinsipe. Siyempre, hindi naman sa walang gulo para sa kanya. Ito ay ang iba pang mga prinsipe maliban sa ika-10 prinsipe. Makikitang hindi kumbinsido sa kanya ang mga prinsipeng iyon. Ito ay naiintindihan. Kung ang ibang mga prinsipe ay aakyat sa trono, siya rin ay magiging lubhang malungkot. Gayunpaman, kahit na naiintindihan sila ng ika-4 na prinsipe, hindi niya sila kinukonsinti. Pinag-isipan na niya ito ng mabuti. Pagkatapos niyang umakyat sa trono, kikilos siya laban sa iba pang mga prinsipe. Talagang ayaw niyang makakita ng sinuman sa bansang ito na lumalaban sa kanya. Ayaw niyang makakita ng sinumang maaaring magbanta sa kanyang pag-iral. Tungkol naman sa ika-10 prinsipe, lubos na nasisiyahan. Ang ika-4 na prinsipe. Ang kapatid na ito na walang ambisyon ay tumayo sa kanyang panig sa unang sandali, na nagpakita na siya ay may magandang pangitain. Sa hinaharap, ang ika-4 na prinsipe ay maaaring magbigay sa kanya ng magandang posisyon. Anyway, ang ika-10 prinsipe ay hindi kaya at walang ambisyon. Maganda ang pagsasanay sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi masasabi ng mga tagalabas na walang pakialam ang ika-4 na prinsipe sa kanyang pamilya. Nang iniisip ng ika-4 na prinsipe kung anong posisyon ang ibibigay sa ika-10 prinsipe sa hinaharap, narinig niyang sinabi ng isang utusan na inanyayahan siya ng ika-10 prinsipe na magkaroon ng pagtitipon sa tanghali bukas. Hindi binanggit ng ika-10 prinsipe ang dahilan, ngunit naisip ng ika-4 na prinsipe na gustong mapalapit sa kanya ng ika-10 prinsipe. Ito ay lubos na nauunawaan.
Kung tutuusin, ang ika-10 prinsipe ay hindi masyadong pamilyar sa kanya noon, at malapit na siyang umakyat sa trono. Ito ay lubos na nauunawaan na ang ika-10 prinsipe ay gustong mapalapit sa kanya. Kung siya ang nasa posisyon ng 4th prince, gagawin niya rin iyon. Sa makatuwid, hindi tinanggihan ng ika-4 na prinsipe ang imbitasyon ng ika-10 prinsipe. Bilang unang prinsipe na umasa sa kanya, naramdaman ng ika-4 na prinsipe na kailangang bigyan ng mukha ang ika-10 prinsipe. Dahil ang ika-10 prinsipe ang nagkusa na imbitahan siya, hindi siya makatanggi. Kaya naman, pumayag siya. Siyempre, dahil kamamatay lang ng matandang emperador, hindi sila makapagdiwang ng ligaw. Bukod dito, ang paglilibing ng matandang emperador ay nagkaroon ng napakakomplikadong proseso. Bagaman ang mga iniisip ng mga prinsipe na ito ay nasa pakikipaglaban para sa trono sa panahong ito, kailangan pa rin nilang gawin ang gawain sa ibabaw. Kung hindi, tiyak na papunahin sila ng mga opisyal ng sibil at militar. Sa makatuwid, ang mga prinsipeng ito ay abala pa rin sa mga araw na ito. Naturally, wala silang gaanong oras para magtipon. Halimbawa, ngayong gabi, pagkatapos nilang bumalik sa kani-kanilang mga tirahan upang magpahinga sandali, kailangan pa nilang manatiling puyat para sa matandang emperador. Sa oras na ito, ang tunay na pumatay sa matandang emperador, si Huang Feng, ay hindi nagmamadaling umalis sa lungsod. Bagamat nababantayang mabuti ang lungsod, wala ito sa kanya. Hanggat gusto niya, maaari siyang umalis anumang oras. Kabanata 2720. Hindi nagmamadaling umalis si Huang Feng. Natural, gusto niyang makita kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang patayin ang matandang emperor ng Wind Absolute Country. Ang nangyari pagkatapos noon ay medyo wala sa inaasahan ni Huang Feng, ngunit sa loob din ng kanyang inaasahan. Ang orihinal na akala ni Huang Feng ay pagkatapos na mapatay ang matandang emperador, ang Wind Absolute Country ay magugulo. Isinasara nila ang mga tarangkahan ng lungsod at gagamitin ang lahat ng kanilang lakas upang mahuli ang mamamatay tao. Kung tutuusin, ang namatay ay ang kanilang emperador. Iyon ang mukha ng bansa. Ngayong pinatay na siya, hindi ba nakakahiya kung hindi nila nahuli ang mamamatay tao? Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi pinili ng Wind Absolute Country na gawin ito. Bagamat talagang sinusubukan nilang hulihin ang mamamatay tao, ang intensity ng paghahanap ay napakababa. Parang nag-show lang sila, parang isang hamak na tao lang ang namatay. Ang resultang ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Huang Feng. Bagamat hindi nila siya maaabutan kahit na gamitin nila ang lahat ng kanilang lakas para mahuli siya, wala man lang silang nagawa. Nagpapalabas lang sila ng palabas. Ito ay talagang hindi inaasahan. At ang inaasahan ni Huang Feng ay ang reaksyon ng mga prinsipe ng Wind Absolute Nation, pati na rin ang pagbabago sa kanilang relasyon. Pinili ni Huang Feng na patayin ang matandang emperor dahil gusto niyang magulo ang Wind Absolute Country. Sa ganoong paraan, magiging napakadali para sa kanila na makapasok sa lungsod. Bukod dito, mababawasan din ang mga nasawi. Matapos malaman ng mga prinsipe ang tungkol sa pagkamatay ng matandang emperador, tumindi ang alitan sa pagitan nila. Nagsimula silang magtalo sa main hall. Pagkatapos noon, ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang lihim na motibo at pakana. Bagamat ang ika-8 prinsipe at ang iba pa ay napakaingat kapag nag-uusap sila ng mga bagay-bagay, narinig pa rin sila ni Huang Feng na sumusunod sa kanila. Narinig pa niyang malinaw ang pag-uusap ng ika-8 prinsipe at ang ika-10 prinsipe. Sa makatuwid, alam din ni Huang Feng kung sino ang mga taong iyon at kung ano ang kanilang pagkakakilanlan. Alam din niya ang tungkol sa pagsasabuatan sa pagitan ng ika-8 prinsipe at ika-10 prinsipe sa Wind Absolute Country. Dahil alam na niya ang kanilang pakana, natural na gagawa si Huang Feng ng isang bagay upang mag-udyok ng mas malaking salungatan sa loob ng Wind Absolute Country. Sa tanghali kinabukasan, pinangunahan ng ika-4 na prinsipe ang kanyang mga tauhan sa tirahan ng ika-10 prinsipe. Bagamat may tiwala siya sa ika-10 prinsipe, ito ay isang kritikal na panahon ngayon. Bukod dito, ang ika-10 prinsipe ay sumama sa kanya. Kaya naman, kailangan pa niyang dalhin ang kanyang mga bantay. Lalo na't ang emperador ay pinaslang pa lamang. Bagamat hindi inutusan ng ika-4 na prinsipe ang kanyang mga tauhan na hulihin ang mamamatay tao, natakot siya na sasalakayin siya ng mamamatay tao. Sa makatuwid,
hindi lamang siya nagdala ng maraming gwardya, ngunit marami rin sa kanila. Sa oras na ito, ang ika-10 prinsipe ay sabik na naghihintay sa kanyang sariling tirahan. Mamaya, gagamitin niya ang paraan na napag-usapan niya sa ika-8 prinsipe para patayin ang ika-4 na prinsipe. Kung magtagumpay siya, ayos lang, ngunit kapag nalaman siya, tiyak na mapupunta siya sa isang napaka-miserableng estado. I will not be found out. Walang nakakaalam nito maliban sa akin at sa ika-8 kapatid. Ang ika-8 kapatid at ang pang-4 na kapatid ay palaging may masamang pakikitungo. Hindi niya ako pagtataksil sa bagay na ito. Inaaliw ng ika-10 prinsipe ang sarili sa kanyang puso. Gayunpaman, bagamat naisip niya, ang ika-10 prinsipe ay kinakabahan pa rin. Kaya lang medyo namutla ang mukha niya at may mga butil ng pawis sa noo. Kung tutuusin, ito ay may kaugnayan sa kanyang buhay. Imposibleng hindi siya mag-alala. Nang makita ang pagdating ng karwahe ng ika-4 na prinsipe, mabilis na umakyat ang ika-10 prinsipe upang salubungin siya. Ito ay tanda ng kababang loob. Siyempre, para mas matanggal din ang hinala ng 4th prince sa kanya at madagdagan ang tiwala nito sa kanya. Salamat pang-4 na kapatid sa pagbigay mo sa akin ng mukha. Bahagyang yumuko ang ika-10 prinsipe. Manam, ang ikinagulat at lalong ikinaba ng ika-10 prinsipe ay ang ika-4 na prinsipe ay tila hindi masyadong masigla. Kung ikukumpara kahapon, mas mababa ito. Hindi pinansin ng ika-4 na prinsipe ang bahagyang natulala na ika-10 prinsipe. Sa halip, dirdiretso siyang naglakad. Nang matauhan na ang ika-10 prinsipe ay sumunod agad siya. Sa oras na ito, biglang sinabi ng ika-4 na prinsipe sa ika-10 prinsipe, ika-10 kapatid, napakainit mo ba? Mainit, hindi ako mainit. Nagtatakang sabi ng ika-10 prinsipe. Kung hindi ka mainit, bakit ka pinagpapawisan? Sabi ng ika-4 na prinsipe. Ang ika-10 prinsipe ay hindi inaasahan na ang ika-4 na prinsipe ay napakamapagmasid. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, kinakabahan ako. Pang-4 na kapatid, malapit ka nang maging emperador ng ating wind country. Para makasama ang magiging emperor, ako ay kinakabahan at nambobola. Ganun ba? Walang kwentang sabi ng ika-4 na prinsipe. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad papasok. Ang ika-10 prinsipe ay tumingin sa likod ng ika-4 na prinsipe at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng ika-4 na prinsipe. Bakit niya naitanong iyon? May natuklasan ba siya? Ang ika-10 prinsipe na kanina pa kinakabahan ay lalo pang kinabahan sa pagkakataong ito. Paulit-ulit niyang iniisip kung natuklasan na siya ng ika-4 na prinsipe, at kung dapat pa ba siyang magpatuloy. Gayunpaman, ngayong pumasok na ang ika-4 na prinsipe, hindi magandang manatili siya rito. Binilisan lang niya ang lakad at naabutan ang 4th prince. Kahit anong mangyari, dahil nandito na ang ika-4 na prinsipe, kailangan niya itong libangin. Pagkapasok sa bulwagan, parehong nakaupo ang host at ang panauhin. Kahit sa sarili niyang tirahan, ang ika-10 prinsipe ay hindi nang ahas na maupo sa pangunahing upuan. Sa side ng 4th prince, marami pa ring bantay na nakatayo sa likod niya. Obviously, kahit kainan, hindi niya iuurong ang mga bantay niya. Ang ika-10 prinsipe ay tumingin sa mga bantay sa likod ng ika-4 na prinsipe at ang kanyang puso ay parang tambol na tumibok. Sa kabutihang palad, hindi siya handa na patayin ang ika-10 prinsipe. Kung iyon ang kaso, siya ay magtataglay ng kahihiyan. Kahit na mamatay ang ika-10 prinsipe, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Ang ika-10 prinsipe ay hindi tanga. Pagdating ng panahon, siguradong iiwan siya ng 8th prince at ng iba pa. Sa makatuwid, ang pamamaraan na kanyang tinalakay sa ika-8 prinsipe ay ang anyayahan ng ika-4 na prinsipe para sa isang pagkain at pagkatapos ay gamot ang alak. Bukod dito, ito ay isang mabagal na kumikilos na gamot. Hindi ito magkakabisa kaagad, ngunit pagkatapos ng kalahating araw, ang lason ay magdudulot ng kamatayan. Sa ganitong paraan, walang maghahinala sa kanya. Isa rin itong paraan na maaaring tanggapin ng ika-10 prinsipe. Bagamat gusto rin niyang patayin ang ika-4 na prinsipe, ayaw niyang iduwit ang sarili. Sa pagkakataong ito, may nagbuhos ng alak sa kanilang dalawa. Ang mga mata ng ika-10 prinsipe ay walang kamalay-malay na tumingin sa tasa ng alak sa harap ng ika-4 na prinsipe. Walang lason sa alak.
Dinidikdik muna niya ang lason sa pulbos at idinikit ito sa loob ng tasa ng alak. Dahil maliit ang halaga, hindi ito madaling matuklasan. Pagkatapos ibuhos ang alak, ito ay mabilis na matutunaw, walang kulay at walang lasa. Ibinuhos na ang alak. Ang ika-10 prinsipe ay nagkusa na itaas ang kopa at sinabi sa ika-4 na prinsipe, "Narito, nais kong maging maayos ang pag-akyat ng ika-4 na kapatid." Pagkatapos sabihin ito, ang ika-10 prinsipe, upang magpakita ng paggalang, ay uminom ng alak sa tasa sa isang lagok.